banal na kasulatan. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. Ang banal na kasulatan ay matapat na saksi ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayan, ang kinasihang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid at magpatatag ng kanyang bayan sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Nagpapasalamat po kami dahil muli kaming nagsama-sama upang pupurihan ang inyong pangalan. Ikaw po ang gumabay sa aming pananambahan at siyang gumabay sa mga mangunguna ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Tayo po'y makakaupo na. Ang ating pong tugunang pagbasa ay matatagpuan sa 2 Timoteo 3 verse 10 to 17. Mga huling tagubilin, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtisaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. Ang lahat ng may nais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga mandiling lang ay patuloy na mandiling lang, at sinaman ay malilin lang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Mga kapatid, ito po ang sandali na ang kapayapaan, pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinuho sa ating mga puso ay ating ibahagi sa ating kapatiran. Kung kaya po tayo'y dumako sa pagbabatian ng kapayapaan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made.
Magandang umaga po mga kapatid. It's Sunday morning at muli ay tayo ay nakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdako sa ating bahay-sambahan. Although alam ko na every time, every moment, kayo ay nakikipagtagpo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pasensya na po ako'y hinahapo. Ako'y palibhasa ay ako'y miyembro ng mga taga-SM. Alam ho niyo taga-SM? Seniors Memory. Ay, yung anong yun ay medyo hinahapo na. Siguro yung iba rin na kagaya ko, naglakad pagkamay, medyo hinahapo. So mga kapatid, minsan pa po sa ikalawang linggo ng buwan ng Hunyo, ang inyong pong lingkod ang kasama ninyo sa ating pananambahan. Abutan po natin ng pagbati ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maligayang kaarawan po sa inyo. Meron po bang naririto na kasama sa talaan ng nagdiriwang for this week? Sige, patindigin naman po natin yung may birthday. Si Kuya Ben. Huli ka, Kuya Ben. Sino pa? Oh, doon daw, si Ate Rosie. Tindig naman po muna ay may birthday at aawitan natin. Tayo! Tayo yung may birthday! Maligayang bati sa iyong pagsilang. Si Kuya Ben, tayo! Maligayang tunan, kahit manawari lumawig ang buwan. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa, maligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buwan. Dalangin ko po kasama ng buong kaaniban ng UCCP Magil, ang isang masagana, maligaya at malawig pang buhay para sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ganon din po mga kapatid ay nakasaad dito ayon sa ating bulletin na yung mga nakatala dito may birthday at birthday ay hinihilingan at inaanyayahan na sila maghahandog ng bulaklak sa susunod na linggo. So, kapahayagan just to manifest and to express our gratitude sa buhay, sa blessings, sa protection na bigay ng Diyos. Ganon din po ay palagian nating isama sa ating mga panalangin, especially sa prayer meetings, during Bible studies, and kung mayroong mga prayer partners, itong mga kapatiran natin na may karamdaman. Di ko na po babasahin isa-isa. Maging yung mga naninirahan sa ibang lugar ay atin pong isama sa ating panalangin. Ang pananalangin po ay araw-araw ay magdagdag tayo ng 1 minuto. Ay, pag 1 buwan na kayo nananalangin, kalahating araw na, ay kalahating oras, sasabihin nyo naman sa sarili nyo, kaya ko palang manalangit, lumuhod sa Diyos ng 30 minutes. Ano ho? So, yun ay kapahayagan ng pag-develop pa at pag-improve ng ating prayer life. Ganon din mga kapatid, ito po ang mga gawain para sa buwan ng Hunyo. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po ng Sangkristyanuhan sa Pilipinas ang Freedom Sunday. At mamaya pong 2 o'clock ay ang school board ay mayroon silang pulong. Bukas po ay simula na ng klase ng ating paaralan na Magil Memorial Church. Ipanalangin din po natin ito. Ang ating paaralan ay magpatuloy na nagsisilbing daluyan sa mga bata ng pag-ibig ng Diyos. Na ito ay bahagi ng ating misyon at ebanghelismo. Ganon din po sa 12, ang ating Board of Christian Educators ay meron po kayong pulong ng 2:00 ng hapon. Sa Sabado po, ay unang regular na pulong ng konsilyo 8:00 ng umaga.
At hinihilingan po yung mga ibang kaaniba natin na hindi naman kasama doon sa pulong ng konsilyo, ay dadalo tayo sa Quezon District Fellowship. Ito po'y gaganapin sa Lukban. At sa linggo, third Sunday ng buwan ng Hunyo, ay linggo ng mga tatay. Inaasahan natin ang mga tatay sa tahanan. Punong-puno ang ating upuan ng mga tatay. Ano po? Yung pong hindi nyo kasama ngayon ng mga tatay, mga lolo, tiyo, uncle pala. Uncle ay kasama natin, hihilahin natin papunta sa kapilya. So mga kapatid, yung iba pa pong mga balita ay tunghayan po natin dito at mababasa po natin itong lahat. Inaanyayahan ko po na sandali nating itungo ang ating mga ulo. Damhin natin ang banal na presensya ng Diyos, samantalang dinadampi niya ng kanyang banal at mapagpalang kamay ang ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, o dakilang Diyos, kaming iyong mga anak, ay ipinadama mo sa amin ang iyong mapagpalang pag-ibig sa pamamagitan ng kami bigyan ng pagkakataon, napakahalagang umaga para sa bawat isa kami magkasama-sama. Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sapagkat ang aming mga paa ay iyong idinako sa isang banal na lugar. Ang bahay-sambahang ito na hindi lamang ang pananampalataya ng aming mga ninuno, ng aming mga magulang, ang sinikap nilang itanim sa aming mga puso, kundi ang maitindig ang bahay-sambahang ito. Kung kaya nga ang pag-ibig na ito na dumaloy mula sa iyo, sa aming mga magulang, sa aming mga ninuno, sa mga misyonero, sa mga manggagawa ng iglesia, hanggang sa aming kasalukuyan,
ito po, o dakilang Diyos, ay malabis namin pinahahalagahan, pinangahawakan ng aming pananampalataya, ang pinagpagalan, pinagpaguran ng aming mga magulang, at maging kami sa kasalukuyan, na kami ng iyong mga anak ang naririto. Kami, Panginoon namin Diyos, ay patuloy na nagsasama-sama, magkakahawak kamay, bukas ang puso sa bawat isa, na kami nagtataguyod ng iyong banal na misyon, ng iyong banal na adhikain, ng pagtitiwala mo sa amin na kami ang maging tanglaw sa pamayan ng aming ginagalawan, sa aming pamilya at sa iglesia. Dahil ang tanglaw na ito ay nagmumula sa iyo, o Panginoon naming Hesu Kristo. At sa aming pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, ang ningning ng liwanag ng pananampalataya ay nasisinag sa aming buhay, at ito po'y aming ipinagpapasalamat at ipinagkakapuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. O Diyos na mapagpala, lumipas po ang mga gabi at araw ng aming buhay, na ipinadama mo sa bawat isa sa amin ang iyong banal na pagkalinga, ang iyong banal na proteksyon, ang iyong banal na pamamatnubay. Inakay mo kami sa landas na dapat namin tahakin. Tinuruan mo kami, O Diyos, kung ano ang aming nararapat na hakbang sa lahat ng saglit ng aming buhay. Salamat po, O dakilang Diyos. Maging ang aming mga puso ay iyong tinaniman ng pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig sa aming kapwa, sa aming kapatiran, kundi higit sa lahat, ay niloob mo mag-ibayo, madagdagan, lumalim ang aming pag-ibig sa iyong bugtong na anak na sa Hesu Kristo. Kung kaya nga kami naririto, patuloy namin na darama, O Diyos, ang iyong di kayang sukating pag-ibig. Salamat din, Panginoon namin Diyos, sapagkat lahat ng aming pinagpapagalan sa aming buhay, ito po'y iyong pinagpapala. Gayon din, anumang pagpapala na aming tinatanggap at ibinubuhos mo sa amin, hindi lamang material na bagay, hindi lamang salapi, hindi lamang kayang bilihin ng anumang halaga ng salapi, kundi pagpapala ng iyong banal na pag-ibig, pagpapala ng iyong pagkalinga. Kami po, Panginoon namin, niloob haluyan ito para sa aming kapwa, para sa iglesia, para sa maraming tao, maging sa bahagi ng pamayan ng aming ginagalawan, sa kapitbahayan, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Kami po, O Diyos, ay ginagamit mong instrumento, daluyan, alulod ng iyong pagpapala. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon sa aming buhay, O Diyos, na kami ay pinakakatiwalaan mo na maging daluyan ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig sa sinumang nararapat naming pagkalooban nito ayon sa iyong banal na kalooban. Sa umaga pong ito, O dakilang Diyos, kami ng buong kapatiran ng UCCP McGill Memorial Church ay buong katapatan, buong kapakumbabaan na lumuluhod sa iyong banal na paanan, bagamat kami nakaupo sa mga likmuan. Subalit, ang aming puso ay naglulumuhod sa iyo, O dakilang Diyos. Patuloy mo pong ipadama sa bawat isa sa amin ang iyong banal na presensya. Sa sandaling ito, right at this moment, O God, let us feel the empowerment of your Holy Spirit sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso, lalong higit sa kalagitnaan ng iyong banal na sanktuaryo. Pakapuspusin mo po, Panginoon namin, Diyos, kami ng iyong pamamatnubay, ng iyong makapangyarihang pagkilos. Patuloy mo kaming bigkisin ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo po kaming bigkisin, O Diyos, ng iyong mapagpalang pag-ibig. At amin din pong
idinudulog sa iyo, lakip ang aming pagmamalasakit sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Maaring ang iba naming kapatid ay nasa banig ng karamdaman, pati ng mga nakatala sa bulletin ng aming iglesia. Ipadama mo nawa sa kanila, O Panginoon namin Diyos, ang iyo pong mapagpala, mapagpagaling na mga kamay. Ang lupang katawan na mayroong karamdaman ay mabibigyan ng isang tunay at ganap na kagalingan. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming ito. Ang mga gamot na ibinibigay sa kanila at nilalapat sa kanila ay bibigyan bisa mo po, O dakilang Diyos. Ang mga taong nakapaligid sa kanila na nangangalaga ay patuloy mo pong bigyan ng pagmamalasakit at pagmamahal upang sa ganoon patuloy sila na maging iyong instrumento ng pagpapagaling sa mga kapatid naming itong may karamdaman. Maaring ang iba mong mga anak, O Diyos, ay mayroong karamdaman hindi lamang sa panglupang katawan. Maaring ang aming puso ay mayroong mga nakaimbak dito na mga damdamin na hindi kaya-aya sa iyong banal na paningin. Tulungan mo po kami, O dakilang Diyos, na magawa namin at makayanan naming alisin, tanggalin ang lahat ng ito. At ito'y maaalis lamang sa tanging sa pamamagitan mo lamang, O Jesucristo. Ipadama mo po sa amin ang iyong banal na kamay na nililinis mo ang aming mga puso. Anumang karumihan dito, O Diyos, ay sasairin mo. Punuin mo po ng pag-ibig ang aming kapwa, ang aming puso. Tulungan mo po kaming matutunan naming mahalin. Ang waribay napakahirap mahalin. Ganon din ang aming kaisipan. Anumang nababasa mo po, O Diyos, amin pong idinudulog sa iyo ng buong kapakumbabaan. Narito po kami. Dampiin mo po ng iyong mapagpala kamay ang aming kaisipan sa sandaling ito. Tulungan mo po, Panginoon namin, Diyos kami, na ang aming kaisipan ay mapuno ng kabutihan, mapuno ng kapayapaan. Burahin mo nawa, O Diyos, ang anumang bagay na hindi ka nais-nais sa iyong banal na paningin, sa iyong banal na harapan, sapagkat tanging ikaw lamang ang nakababasa, nakatatalos ng nilalaman ng aming puso at isip at maging ng aming pagkatao. Umaasa po kami, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa buhay ng kabuuan ng aming iglesia. Sumasamo po kami sa iyo sa umagang ito, na sa aming sama-samang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, ay magawa namin na itataas ay ang iyong banal na ngalan at ang aming sarili ay ibababa. Ang kapakumbabaan ay iyong itanim sa amin, O Panginoon, at sa aming pagninilay sa iyong banal na salita, tulungan mo po kaming maunawaan namin ito. Ang iyong banal na Espiritu ang magbibigay sa bawat isa sa amin ng karunungan, ng pangunawa sa iyong banal na salita, sapagkat tinatanggap namin sa aming buhay na limitado ang aming karunungan, limitado ang aming kakayahan, at wala kaming masasabing kagalingan ng sinuman, kundi walang ibang marunong sa lahat, walang ibang magaling sa lahat, kundi ikaw, O Jesucristo. Idinudulog po namin sa umagang ito na loobin mo po ang aming awitan ng pagsamba sa iyong banal na ngalan ay maging kaya-aya sa iyong banal na pandinig. O Diyos na mapagpala, maging ang mga anak mo na nagdiwang ng kanilang kaarawan at magdidiwang pa sa linggong ito, ay amin pong inilalapit na pagpalain mo po sila. Patuloy mo silang maging mga lingkod sa anumang kaparaanan, sila makapaglilingkod sa iyong banal na ngalan. Maging ang mga nagdiwang ng kanilang pag-isang dibdib, ang mga couples, O Diyos, pagpalain mo po ang kanilang sambahayan na ikaw ang nagtatag nito. Idinudulog po namin ang lahat ng ito ng buong kapakumbabaan, ng buong katapatan
sa matamis, pinakamatamis na pangalan, ang pangalang Jesucristo. Amen. I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. O aming Diyos, sa inyo po inaalay ang aming puso, papuri at maging ang buhay. Malugod nawa kayo sa handog naming ito. Handog pasasalamat sa kabutihan ninyo. Tayo po ay maghandog. manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin, maging sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa talento, buhay na ibinigay niyo sa amin, nawaring po ay marami pa ang magbigay ng kanilang puso para sa paglilingkod sa inyo. Ikaw po ang patuloy na magpala sa mga taong ito upang sila ay makabless pa rin ng ibang mga tao at upang makapaghandog pa ng buhay, talento at yaman para sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ang Diyos sa nakatataba puso ng awit ng mga kabataan. Inaanyayahan ko po tayo magsitayo sa pagdinig, sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Sa aklat ng mga taga-Galasya, pangkat 1, talatang 1 hanggang 9. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Hesukristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay kay Jesus. At mula pa rin sa mga kapatid na kasama ko, sa lahat ng mga iglesia sa Galasya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, upang mahango tayo sa kasama ang nakahari ngayon sa sanlibutan. Inalay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ang Diyos magpakailan paman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Idagdag nawa ng dakilang Diyos ang biyaya at pag-ibig sa puso ng bawat isa na nakarinig ng kanyang banal na salita. Muli po ay magandang umaga sa atin mga kapatid. Tingnan niyo po kung paano ang Diyos sa kanyang mapagpala at makapangyarihang pagkilos sa ating buhay, tuloy na pinagpapala ang bawat isa. Kanina po ay marami pang bakanting upuan. Ano ho? Subalit ngayon ay halos puno na tayo. Salamat sa Diyos. At ganun din mga kapatid, siguro po ay ako ay sa buwang ito ay may mga Sunday pa rin napaparito sa inyong iglesia. Kaya po, sa susunod ko pong pagparito, pwede po ba akong makahiling? Ganito po kasi, pag po sa van o sa jeep, sa hulihan ay matagtag. Ano ho? Hindi po baga? Matagtagan na ho. Sa simbahan, sa hulihan, masarap maupo. Masarap po ba maupo? Hindi daw. So, ang kahilingan po ni CM ay ganito. Maaari po bang yung mga unang dumarating ay sa dakong unahan maupo? Upang sa ganoon ay marami tayo ay bandang una. Hindi po ba? Ay kay sarap pong pagkadating ng grasya ng Diyos, ay nasa unahan ng unang tatanggap. So, wag po tayong pakahuli, mga kapatid, bagamat may hangin doon. So, subalit, ang banal na Espiritu ay tulad ng hangin na ayon sa gawa ay humahagunot itong dumarating sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Mahangin ang banal na Espiritu. So, mga kapatid, sa umagang ito ay nandoon minsan pa ang banal na pagkilos ng Diyos. Masasabi ko, bakit? Hindi ko po akalain na yung inihanda kong message for this morning ay kakambal nung awit ng mga bata. Ng mga kabataan, hindi bata. Magagalit sa akin yung mga teenager. Hindi na po ako bata. Mga kabataan ng Christian Youth Fellowship ng ating iglesia. Ang sabi nila ay, dalhin ninyo ang ebanghelyo.
Ano, sabi nyo, di ba? Humayo kayo. Ay, para ba tayong matatandaan sinasabihan nilang, humayo kayo? Ano? So, lahat po tayo humahayo. Baka naman makabataan na nagpapaalaala sa matatanda. Humayo kayo, bayan ko. Dalahin nyo ang mabuting balita ng, anong awit nyo? Mabuting balita ng kaligtasang bigay ng Diyos. So, salamat po sa awit nila. At sa mga susunod pang mga linggo ay talagang dito sa Magil ay maraming magagaling umawit. Nilakhan ko na po kayo, ang iglesia nyo, na maraming umaawit. Ay nako, ay maliit pa ako si Ate Ne, ay kumpas na dyan ang kumpas. Ano Ate Ne? Ha? Magagaling umawit, yun ay tatak ng UCCP Magil. Kaya lang po meron ako namimiss. Hindi ko alam kung kailan maibabalik at kung gusto pang ibalik ng Magil. Nung pumunti pa akong bata, dinadala ko. Same mga upuan, same lugar. Ang processional po nyo, sino po nakakatanda, mga may gulang na? Paano po kayo nagpo-processional? Ala, ay kaganda. Pagtugtog ng organ, ay parang nag-graduate kung lumakad. Bilang na bilang. Hindi po ba? Yung mga nagtitina na ang buhok, alam din nyo yun. Ano ho, katulad ko. And I really admire nung munti pa ako'y siyang-siya sa pagtingin sa kanila. It soothes my heart upang ang pananampalataya ay lalo pang mapalalim. Yung mga ganoong pamaraan. So mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong manalangin tayo sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa iyo po, Diyos, kami ay lumalapit, dumudulog, dumadalangin, nasamahan mo po kami sa aming pagbubulay sa iyong banal na salita. Ipahintulot mo po na marinig namin ang iyong banal na tinig. Ipahintulot mo po, O Diyos, na mabuksan ang aming mga tenga at pangunawa upang sa gano'y aming matalos ang iyong banal na kalooban. Help us to discern your will at bigyan mo po kami, O Diyos, ng katatagan ng tapang upang ang aming sundin at gawin sa aming buhay ay ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, kagaya po ng sinabi ko kanina, na ang inawit ng mga kabataan ay akma sa aking inihanda para sa linggong ito, ng linggo ng kalayaan o Freedom Sunday. Ang ibinigay ko pong title na hindi ko lang naibigay sa audio room ay Ang Kakaibang Ebanghelyo. Meron po bang kakaibang ebanghelyo? Ang kakaibang ebanghelyo. Walang ibang ebanghelyo. Iyon po ang kakaibang ebanghelyo. Walang ibang ebanghelyo. Mga kapatid, sa buhay po ng tao natin, kayo at ako, lahat tayo, marami at iba't ibang uri ng karanasan ang dumarating. Ano ho? At ito ay umaalis din. Kaya po pag may dumarating na mga siphayo, na mga pait ng buhay, na mga paghihinagpis, ito po'y aalis din. Huwag po niyong i-imbak sa bodega ng inyong puso. Aalis din ito. Isa po na po rito ay ang isa sa mga karanasan dumarating sa atin ay gustong-gusto natin at dumarating talaga ay manahimik na lamang. Kay sarap umupo sa terrace na nakatingin lamang sa mga halamang sa mga tanim mo. Na kuminsan ito'y magdudulot ng pagluha sa iyong mga mata. Nagdudulot kuminsan ng kasiyahan to reminisce those wonderful memories. Kuminsan naman ay sasabihin, lalo higit ng mga kabataan, ay nako, napaka-boring naman ang buhay. Can you say, kabataan, ay boring naman sa kapilya? Palagay ko hindi. Tingnan nyo naman, ang dami nating kabataan. So, nandyan na ang pag-asa sa hinaharap na buhay ng ating iglesia. May mga kabataan. Marami pong iglesia ang lilima, tatatlo, ang kabataan. Ano ho? And I would like to share na tungkol sa kabataan.
Noong pong September, nang kami ni Reverend Junwell ay pumunta sa Germany, kami po ang representative ng ating konferensya to celebrate the 20th anniversary ng partnership ng Conference of Duisburg in the Rhineland with Southern Tagalog Conference. Doon po sa celebration mismo ng partnership, ginanap po ito doon sa pinakang cathedral, the city of Duisburg. At ang cathedral po ay Evangelical Church. Napakalaki ng simbahan. Super laki. Pati yung kanilang mga pipe organs, super lalaki din. Alam niyo po, ang kasama namin sa pagsamba, may mga naka-wheelchair, may nakatungkod, merong man sakit yung nakayuko, osteo. Yun ang mga kasama namin na nagdiwang ng 20th anniversary. Kaya nang last day namin doon, yung grupo namin hininga ng CM nila, si CM Armin Snyder. Ano ang aming impression ng naming mga Pilipino sa kanilang churches? Ang lakas ng loob po ng aking darling of CM. Sinabi po niya ang kanyang impression. Andun kami sa round table nila. Ang impression daw niya ay walang kabataan at walang bata sa simbahan. At ang sagot po nila ay, kaya nga sila ay tuwang-tuwa sa ating mga simbahan sa Pilipinas sapagkat maraming kabataan at maraming bata. Marami pong simbahan sa Europa, maging sa Amerika, ay may mga lugar na rin na ipinapadlak na ang simbahan dahil wala nang sumunod doon sa mga may gulang na, doon sa mga namayapa na. So, nire-recognize ko po at ina-appreciate ang UCCP Magil dahil kayo, ang mga may gulang na, ang mga lolo, lola, nanay, kayo po ay nagde-develop at taghuhubog ng kabataan sapagkat sila ang susunod sa ating mga yapak. Mga kapatid, ang mga kabataan ay inaalagaan natin sa ating iglesia upang ma-feel nila na hindi pala boring ang maglingkod kay Kristo. Ang maglingkod kay Kristo ay kaaliwan. Kayo may sabi nun, aliw na aliw po ba kayo? Hindi po aliwan comics. Ay, mga bata, hindi alam yon. Kami, alam pa namin yon. So, mga kapatid, minsan naiisip natin na kailangan na may gumawa tayo ng kakaiba sa ating buhay. Kakaiba naman ang gawin. Sa halip na sinigang na bangus ang lutuin, ay iba naman. Prito namang pork chop. Kakaiba kaya kung ang pananambahan ay linggo ay Lunes ako pupunta sa Magil. Maiba-iba naman. Ay walang simba pag Lunes. Pero nandun pa rin, very eager na, I want to do something. Iba naman. Dati-rati ay tuwing umaga, naliligo ka. Ngayon ay, gabi ka na maliligo. Kasi mainit ng panahon hanggang gabi. So, iba naman ang nangyayari sa iyong buhay. Mga kapatid, ang paggawa ng kakaiba, kung minsan, ay nagbibigay ng kakaiba ring pakiramdam. Hindi ba? You feel energetic, new energy ang dumating sa iyo. It seems thrilling naman yung kakaiba. Para bang medyo wild ang dating at ikaw ang nasusunod o nagkokontrol ng bagay-bagay sa mundong ito at sa iyong paligid. Iba naman. Subalit, kung gumagawa tayo ng kakaibang bagay ayon sa ating pansariling kagustuhan, maaaring ito ay nagbubunga ng mga kakaiba ring karanasan sa buhay. Sabi nga lamang, you will reap what you sow. Tulad ng nangyari po sa akin, siguro yung mga 2 months ago, hindi po ako patulugin isang gabi. Hilab na hilab ang aking tiyan. Masakit ang aking tiyan. Yun naman katabi ko'y tulog na tulog. Ay talagang ako hindi patulugin. Alam niyo po ang ginawa ko kasi nag-isip ako maiba-iba naman. Ang takbo ng aking sistema ng pagkain. Nagluto ako ng ginataang pusit na maitim. Hindi ba masarap yun? Ay gabi. Ay ganadong-ganado ako. Dinamihan ko ang kain. Nalimutan ko ako'y SM na pala. Nalimutan ko ako'y may card na ng senior citizen na mahirap na mag-digest
ang aking bituka. Ay kakaiba naman naisip ko eh. Lagi na lamang akong nagjejeta kahit tumataba. Ay damihan ko naman ang kain by this time. Ayun, ang resulta sa aking buhay. Hindi ako pinatulog magdamag. So mga kapatid, the temptation in life is to change. Oh? The temptation in life is to change. Because change is good. We feel good when there is change. Katatapos lang po ng eleksyon sa ating bansa sa iba't ibang antas ng paglilingkod. Mula sa senador, congressman, down to the municipalities. Napakaraming salita ng pangako ang ating narinig, nabasa sa nagkalat na tarpaulin. Nasabi, bawal ang plastic, pero ang tarpaulin ay plastic. Nakalagay po doon ay mga salitang pag-asa. Ano pa? Pagbabago. Those are the two words na mababasa palasak na palasak sa paligid. Bakit kaya po ang mga salitang ito'y laging ipinapangako? Pansinin po ninyo at isipin nyo every election in our country. Ano ho? Yun ang mga salitang maririnig. Dahil alam nila, nung nagsasalita nito, na tayong mga tao, tayong mga mamamayan, ay malaki ang pangangailangan ng pagbabago. At ito'y ating malabis na kinauuhawan. Subalit nandoon rin naman ang katotohanan na naghahanap tayo ng tunay na kahulugan ng sinasabing pagbabago. Simple man o masalimuot o malaking pagbabago, ito po ay nagbubunga o nagdudulot ng maraming implikasyon sa ating buhay. Kung kaya mga kapatid, hindi lahat ng pagbabago ay mabuti. Sa katunayan, may mga pagkakataong ang paggawa ng pagbabago ay pagkilos ng pagbabalik, hakbang. Kung minsan ang pagbabago ay we are just taking steps backwards. Sa binasa pong mga talata, ngayong umaga, makikita natin na ang sinasabihan dito ni Apostol Pablo ay mga taga-Galacia. Isang lugar. At ang Galacia ay meron ding kongregasyon tulad nito. The congregation in Galatia. Na ang iglesyang ito'y humaharap sa ganitong sitwasyon. Nagsimula silang mag-isip na maaaring mas mabuti kaysa dati kung magkakaroon ng kakaiba sa kanila. They want ng pagbabago. Si Apostol Pablo ay nagbigay sa kanila ng warning. Okay? Kung gusto ninyo ng pagbabago, ako'y may paalaala sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng warning o babala kasama ang malaking pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa kanyang iglesia. Binigyan diin at linaw ni Pablo na narito na, narinig na ninyo ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos ayon sa sinabi ng mga kabataan. Ang pag-ibig, ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Mga kapatid, kapansin-pansin po dito sa unang talata ni Apostol Pablo na sinabi niya na sumainyo ang kapayapaan. Manatili kayo na mayroong kapayapaan sa inyong buhay. Ang sabi niya dito ay nilinaw niya sa liham niya ito na ang kanyang sinulat na ito na nagsasabi ng kapayapaan ay hindi siya ang sumulat. Kundi si Jesucristo. Siya, si Apostol Pablo, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, mayroon siyang gawain at tungkulin na magpahayag ng mabuting balita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya po tayong mga ebanghelyong protestante, particularly the UCCPians, ay meron po tayong tinatawag na the Christian hope. Ano po ang ating Christian hope? Baka po tayo tanungin nung ating kaopisina o kung sino mga kaibigan natin. Oy, kayo mga UCCP, bakit yung inyong cross ay walang tao? Walang nakadipa? At bakit pagka sa inyo halimbawa ay mayroong sumakabilang buhay sa isang sambahayan, ipinapaalis ninyo yung nakadipa? That is
the Christian hope na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga talata. Muling bumuhay kay Jesucristo. The Christian hope ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo'y umaasa na ito man ay atin ding tatanggapin. Si Jesucristo ang perfect model and example ng muling pagkabuhay. That's why wala na tayong nakadipa. And the highlight of the Christian celebration nating mga ebangheliko ay yung ating sunrise service. Pansinin po ninyo, sa ating napakahalaga ng sunrise service, madaling araw ay pilit gigising dahil the Christian hope is there. Mga kapatid, binanggit din ni Apostol Pablo ang talatang 4. Ang sabi po'y, upang mahango tayo sa kasama ang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Buong katapatan po na ipinahayag ni Pablo ang kanyang pinakamataas na malasakit sa iglesia sa Galacia. At ang writings na ito ni Apostol Pablo ay intended not only for the Galatians, but also sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi po niya sa verse 6 ay ganito, nagtataka ako, amazed siya ha, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Mga kapatid, ang pangyayaring ito sa mga taga-Galacia ay isang napakaseryosong pangyayari o bagay sa kanilang kalipunan ng mananampalataya. Ang pinakapundasyon ng pananampalataya ng mga taga-Galacia ay nasa bingit ng kapahamakan. Nawiwindang ang puso ng mga tao sa kanilang kapatiran. Tulad ng sinasabi sa talatang 7 ay ganito po, ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So yun ang palaala ni Apostol Pablo. Mga kapatid kay Jesucristo, ano ba ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na mabuting balita tungkol kay Kristo? Ang sabi ng awit ng mga kabataan, ebanghelyo na mabuting balita ng kaligtasan. And what is this? I hope so sa inyong Bible studies ay pinag-aaralan ang ebanghelyo. Ano-ano ba ang mga aklat ng ebanghelyo? Huwag niyo na po akong sagutin. At sa Bible study po yun ay ituturo na inyong mga leaders. Ano ho? Ano-ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo sa madaling sabit in one word ay biyaya. Grace. Meron po ba ditong grace ang pangalan? Nagkaroon po ng partner church worker sa Reverend Yi Hye Suk. Inisip ko pa yung pangalan niya. Reverend Yi Hye Suk. Isang Koreanang ordinadong pastor. Na yun daw kanyang pangalan ay Yi Hye means grace. Kaya ang tawag namin sa kanya ay si Biyaya. Ano ho? So, ang ebanghelyo ay in one word, biyaya. Grace. Kung ang biyayang ito ng Diyos ay masisira o mababago, magbubunga ito ng pagpapawalang halaga sa katotohanan, lalong higit sa kabanalan nito. Kung kaya ito ang kakaibang ebanghelyo. And what is the kakaibang ebanghelyo? Ang walang ibang ebanghelyo. The grace. Sa pagtakbo ng panahon na ating naririnig, napapag-aralan ng ebanghelyo, wari ba'y kumising nakakaumay na, at siya din ang pinag-aaralan sa Bible study. Ano ho? At gusto itong palitan ng ibang ebanghelyo. Subalit, mind you mga kapatid, ang kakaibang ebanghelyo ay ang walang ibang ebanghelyo. Tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya,
hindi natin nararapat baguhin ang kahulugan at kahalagahan ng Ebanghelyo. Sa ating paghawak sa Ebanghelyong ito ng ating Panginoong Jesucristo, tatanggapin na ang bawat isa sa atin ang tiyak na kalayaan. Ang kalayaan na hindi lamang independence ng buong bansa, maging ang ating buhay, kung minsan tayo nalulupig ng giyagis. Napakalalalim, ano mga kabataan? Ha? Nalulupig tayo ng giyagis. Ha? Pinag-aaralan ko, ano kaya magugustuhan ng mga oldies sa Magil? Siguro yung mga ganun salita. Nalulupig at ng giyagis at napipighati. So, yung freedom ay kailangan natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan through Jesus Christ, our Lord and Savior. Pinaka-precious na bagay sa mundong ito, hindi ang pinakamalaking brilyante na idinidisplay doon sa mga malalaki at sikat na museum. Kundi the precious na bagay sa mundong ito ay walang iba, kundi ang Ebanghelyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, nararapat natin panatilihin sa ating puso at buhay ang Ebanghelyo na itinuro, itinanim sa ating mga puso ng mga nauna ng misyonero na dumating sa Lucena. Sino pong unang misyonero dumating dito? Ay di si Dr. Magil. Hindi po ba? Tama po ba yung aking history? Ay si Ate Baby ang may hawak ng history ng Magil. Tama po ba na si Dr. Magil ang unang misyonero dito? Sa pamamagitan ni Reverend Dr. James B. Rogers. Di po ba? Na sila na may unang pumunta ay sa Lukban bago pa pumunta sa Lucena. Sinulat ko rin po yung sa Lukban Ano ho? Bakit sa Lukban? Dahil malamig sa Lukban, gusto doon ng mga Amerikano. At doon ay 200. Pwede silang dumaan sa Pagsanghan, pwede silang dumaan dito. Hanggang pumarito sila sa Lucena. Ayon po sa kasaysayan. So, ang mga misyonerong ito, ang mga manggagawa, ang mga pastor at mga diakonesa, ang mga magulang natin na nagtanim sa ating puso ng Ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos, ay panatilihin natin sa ating buhay bilang tayo mga tagasunod ni Kristo, na tayo naman ang magdadala nito sa ating mga pamilya, sa ating kapatiran, sa ating pamayanan. Kaya mga kapatid, tunay pong kakaiba itong Ebanghelyo na biyaya ng Diyos, sapagkat wala ng ibang Ebanghelyo. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Nakaka-inspire po dito mag-message, pinapalakpakan po pala. Maybe the only church in the whole Southern Tagalog Conference. Salamat po. Dumako po tayo sa ikalawang paghahandog.